Hello traders, hello friends, welcome again to my channel. I'm Coach J and let's have a quick market updates muna on the pairs that are included in our watch list like gold, Euro USD and GBP USD. Alright, but before that, let me invite you once again sa aming Discord community wherein ako po and yung mga kasama kong coaches ay nag-share ng kanilang trade setups and analysis. So, yan po, no, in-explain namin kung bakit kami nag-place ng order doon. So, talagang magiging reference nyo ito sa inyong pag-aaral sa Forex. Ayan. And with that, sobrang happy ng aming mga members. Ayan. Ito nga, may isang comment dito. Yan, trying to make that sweet cash flow while hitting the books, and a massive shout out to all the awesome coaches here for the guidance. You rock my world. I thank you po. Yan. So, napakarami pong ayan, tapos yung isa rin, yan, Coach J, thanks, naka-TP sa GBP JPY, yan. Okay, so, maka-join po kayo dahil very minimal fee lang yung aming Chino charge. That is for our community lang. And free naman po ito if ever na mag-register kayo sa aming regulated broker na Pew Prime. Alright? Yan. So, let's go straight na sa gold. Ayan. So, mag-start na lang ako sa daily dahil market updates na lang naman tayo and done na tayong mag-multi time frame analysis. Okay, so dito naman sa gold, looking at the monthly time frame, weekly, ay bullish tayo. Kaya lang ngayon nakakakita tayo ng correction. So, nasa correction pace tayo ng gold, okay? Siyempre naman dahil after nitong correction, meron talagang after ng correction, syempre naman magko-correct ang price and then expect natin na magke-create ulit siya ng impulse move tapos correct naman. So, yan yung structure ng isang uptrend market, okay? May series of higher highs and higher lows, okay? So, ngayon, so dapat marunong tayong magbasa ng chart kung nasan stage ang market, okay? So, here nga, no, itong ginagawa ng price just if you notice, meron ditong rejection to the upside. So, meron triple top. Ayan. So, currently and if we want to measure the correction, we can use the Fibonacci ratio. So, from this low, to the high of the impulse leg. Ayan. Okay. So, ang price ay currently sitting dito sa 38.2% ng Fibonacci, okay? So, therefore, actually, decent pullback na rin naman ito. Pero take note, meron pa rin naman tayong level dito sa 50% na Fibonacci, okay? Ayan. So, dahil narito naman siya sa first na immediate support na to, we can check dito kung magkakaroon na ba ng bounce, okay? Or magkakaroon pa ng continuation to the downside, alright? So, syempre naman hindi tayo dito nagte-trade, kaya pwede tayong bumaba ng H1, okay? So, keep in mind na sa daily ay nasa correction pace tayo ng market, okay? Yan. So, sa H1, dito tayo maghihintay ng trade opportunities. And ayan, kita-kita talaga na downtrend pa ang H1. Okay? Ayan. Alright. Tapos, pwede ulit tayong gumamit ng fib from this high to the low. And nakita nga natin, no, dito sa 61.8%, nagkakaroon na ng multiple rejections to the upside. And then suddenly, ito na yung confirmation natin, nagkaroon dito ng bearish and gulping. So therefore, pwede na tayong mag-sell dito, okay? So ito, pwede tayong mag-short. Pwede kayo ditong mag-sell stop, okay, dito. And then, ayan, kahit dyan muna yung SL niya,
Okay, tapos yung tipping niya dito sa may sa may fib extension na to, at meron din naman siyang ka-line up na mga levels, okay? Medyo hindi nga lang maganda yung RR, pero okay pa rin kasi 1:1. Alright? And then another thing na pwede nyo pang gawin dito para mas maganda yung magiging risk to reward ratio nyo, ay pwede pa kayong bumaba sa 15 minutes, okay? Hanggang mas maganda yung magiging setup nyo, okay? Pero kung busy naman kayo, I think this is 1:1 ratio is actually okay din naman, okay? Sige, tingnan din natin ng 15 minutes. Yan. So, ito ang 15 minutes. Okay. Ayan. So, nakita nyo na nagkaroon ng rejection, nagkaroon na ng bearish and galloping dito. No? So, na-break na itong horizontal na consolidation na to, which tell us talaga na bababa ang gold. So, if ever na gusto nyo talagang maganda yung magiging risk to reward ratio nyo, ang gawin nyo ay pwede nyong hintay, so nagkaroon ng breakdown, hintayin nyo na pumunta dito sa breakout point niya, tapos pwedeng dyan na lang kayo mag-sell, okay? If ever na magkaroon dito ng magandang confirmation candle, ayan, so ang magiging risk to reward ratio nyo na ay 2.5. Diba? So, maganda. Halos 1:2. Okay? Or more than pa sa 1:2. So, that's it for gold. Medyo bearish tayo ngayon. Short term lang. Okay. Yan. And then, pwede na tayong bumaba sa Euro USD naman. Let's check. Euro USD. Euro USD. Let's check din natin ang daily. Ayan. So, ditong plotting ko nitong parallel channel na to, and also itong resistance level. Ito yung pinlat natin last weekend planning natin, okay? As you can see, no, na-form itong bear flag, which is a sign na magkakaroon ng continuation to the upside. Alright? And nakita nyo naman, nagkaroon na ng breakout from this channel na to, and nasundan pa ng sunod-sunod na green candlestick. Ibig sabihin, meron na din talagang price acceptance. Okay? Ayan, so ano na ako dito kagabi, na-share ko rin ito, na nag-buy stop na ako, ayan, na-trigger na rin siya. Although, pwede pa din naman kayong humabol mag-buy. Pero syempre sa ngayon, hindi nyo na siya hahabulin dahil tumataas na siya. Instead, ang pwede nyong gawin, baba kayo sa H1. Yan. Alright. Ayan. So, dito sa H1, nagkaroon na nitong tweezer bottom na to. So, ito na yung confirmation candle niya na talagang nire-reject na niya to the downside and pataas na ang price. Okay? So, pwede pa rin naman kayong mag-buy dito as long as magkaroon ulit ng retracement dito sa area na to, okay? Ayan. Okay, or if ever naman, pwedeng yan, pwede naman na pag magkaroon ulit siya ng wait lang, liitan ko lang. Yan. Okay. Yan. So, ito yung ngayon, naririto siya sa level na to. Okay, so, if ever na magkaroon ulit dito ng breakout and i-retest niya, ayan, that's the time, pwede ulit tayong mag-place ng ating buy opportunities, and of course, target muna natin itong resistance na to, naka-line up naman itong fib ratio natin, okay? Yan, so, bullish din tayo kay Euro USD. Lastly naman, GBP USD. Let's check then daily.
daily. Ayan. So, dito sa daily, okay, so bullish din tayo rito dahil as explained din during our weekend planning ay bullish ang mga higher time frames and ang COT report, ang mga big institutions ay nag-add ng mga additional buy orders nila. Okay? So dito no, nagkaroon na ng breakout ulit dito sa resistance level na to. So therefore, if ever na i-retest nyo tong level na to, pwede tayong sumabay and mag-buy. Okay? We can go down to H1. Ayan. Okay, so nagkakaroon dito ng potential double bottom, which is a sign na bababa siya, and favorable sa atin to if ma-reach niya dito kahit itong level na to. Okay, or pwede rin dito sa level na to, that's the time. Pag meron confirmation candle, pwede tayong sumabay mag-buy. Okay, ngayon if hindi na siya magkaroon ng ngayon, if ever man na hindi na siya mag-retrace, pwede naman tayong mag-buy stop just above nitong resistance na to, enter, kasi malaki pa naman yung room to go up. Alright, so that's it. I hope marami ulit kayong inputs na natutunan. Thank you very much. Bye-bye!